Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilaan, upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruch. Matuwid ang Panginoon naming Diyos, ngunit lipos kami ng kadustaan hanggang ngayon. Kaming mga taga-Huda, mga mamamayan ng Jerusalem, pati aming mga hari, mga pinuno, mga saserdote, mga propeta at mga ninuno, pagkat nagkasala kami sa Panginoon naming Diyos. Nilabag namin ang kanyang mga utos. Hindi kami nakinig sa kanya. Hindi namin sinunod ang mga tuntuning ibinigay niya sa amin. Mula nang ang mga ninuno namin ay ilabas ng Panginoon sa Ehipto, patuloy kami ng pagtataksil sa kanya hanggang ngayon. Naging suwail kami. Kaya ngayon ay naghihirap kami. Nagaganap sa amin ang sumpa na ibinabala ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises nang ang mga ninuno namin ay ialis niya sa Ehipto at dalhin sa isang lupaing mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Hindi namin pinakinggan ang mga salita ng Panginoon naming Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Ang sinunod namin ay ang masasamang hilig at panay kasamaan ng aming ginawa. Sumamba kami sa mga Diyos-Diyosan at gumawa kami ng kinasusuklaman ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, salmong tugunan. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Ulitin po nating lahat. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Panginoong Diyos, pinasok ng hintil ang lupang pangako. Kaya't iyong masdan. Winasak ang lungsod. Ang banal mong templo ay nilapastangan. Ang mga kawa ng mga lingkod mo'y ginawang pagkain niyong mga ibon. Ang kanilang laman sa mga halimaw ay ipinalamon. Tugon. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Dugo ng bayan mo'y ibinubo nila sa buong palibot nitong Jerusalem. Ani mo ay tubig, sa dami ng patay ay walang naglilibing. Ang kalapit bansang dooy nakasaksi, hindi mapagilan yaong pagtatawa. Lahat sa palibot ay humahalakhak sa gayong nakita. Tugon.
Dahil sa ngalan mo, poon iligtas mo kami ngayon. Iyang iyong galit sa amin o poon, hanggang kailan ba kaya matatapos? Di na ba titigil ang pagkagalit mo sa amin ay tumupok? Tugon, Dahil sa ngalan mo, poon iligtas mo kami ngayon. huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa ay pumanaw. Tugon, Dahil sa ngalan mo, poon iligtas mo kami ngayon. mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo kaming nagkasala ay patawaring ganap. At ang pagpupuri sa iyo ng madla ay hindi maglilikat. Tugon, Dahil sa ngalan mo, poon iligtas mo kami ngayon. Magsitayo na po. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, Kawawa ka, Corazin, kawawa ka, Betsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, di sana'y malaon na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Unang Biyernes para sa buwan ng Oktubre. At atin pong narinig ang mga pangalang Corazin, Betsaida, Capernaum. Ito po ay hindi lang pangalan ng mga tao, kundi pangalan ng mga lugar, pangalan ng bayan. So, mas sigit pa, hindi lang basta isa. Pero maganda rin no, na mapaalalahanan tayo ng karanasan ng mga taga-Corazin, Betsaida at Capernaum upang hindi na ito mangyari din sa atin. O pwedeng sabihin mga taga-Kamba, mga taga-Solidad, o po pwedeng ang mismong pangalan natin ang mabanggit. Kasi parang pag sinabi dito, no, nagsalita si Jesus at ang sabi niya, kawawa ka. Kawawa ka. Pag dinama pa natin ng kaunti, ano ba yung pinanggagalingan? Nandito yung pag sinabing, kawawa ka Corazin, kawawa ka Betsaida, andun yung kanyang parabang disappointed. No?
yung panghihinayang, yung sayang. Kasi sabi nga, base sa mga pag-aaral, dito sa mga lugar na ito, gumawa si Jesus ng maraming mga himala, ng maraming biyaya. Dito sa bayang ito, marami siyang pinagaling na mga may sakit, maraming mga inaalihan ng demonyo ang kanyang pinalaya. Pero sa kabila ng lahat at maraming mga bagay na ginawa ni Jesus sa kanila, ang mga taga-Corazin, Bethsaida, Capernaum ay hindi pa rin nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Hindi nagbago, kundi mas naging mapagmataas pa na para bang may utang na loob at utang na loob pa ni Jesus o ng Diyos na sila ay tulungan, sila ay bigyan ng mga biyaya. Kaya nga sabi, kung sa Tiro at Sidon, kung sa ibang bayan ginawa ang mga ginawa sa inyo, baka mas matagal na silang nagbago at nagsisi sa kanilang mga kasalanan. So nandoon po yung para bang pakikipag-usap na Jesus na maintindihan sana nila at makita nila kung gaano sana sila pinapala, gaano sila kaswerte, kumbaga, no? Pero ang tanging hinihiling lang ay tanggapin si Jesus, tanggapin ang mabuting balita para tuluyang makapagsisi at mabago ang kanilang mga maling ginagawa. So ngayon, gaya ng nasabi ko kanina, kung ang pangalan natin ang ilalagay dito, kawawa ka, Corazin, kawawa ka, Bethsaida. Kung pangalan mo mismo ang ilalagay dyan, o pangalan ng Soledad, pangalan ng Kamba, ng San Nicolas, bakit kaya manghihinayang ang Diyos sa mga ginawa niya sa atin? Sa tingin niyo po. Kasi, halimbawa, pinagpala ka naman talaga. Biniyayaan ka naman talaga ng Diyos. So, pwede bang masabi na sana sa iba na lang ibinigay, kung sa iba ibinigay? Kasi marami sa atin kapag nakakatanggap ng biyaya, yung mayabang. Kapag nakakatanggap ng biyaya, ang tingin sa sarili, mas mataas na sa iba. Na parang deserve mo yung biyayang ito, na nakakalimutan natin na kaya tayo biniyayaan para tayo ay matutong maging mapagpakumbaba. Mas matuto tayong makipagkapwa-tao at sa pamamagitan natin, mas makilala sana ang Diyos. Pero yung higit na mahalaga na inaasahan ay yung pagbabago sa ating pong mga pag-uugali. Kasi sa mga narinig nating unang pagbasa, Salmon Tugunan, alam natin na pwede magtampo ang Diyos. Alam natin na pwede magalit ang Diyos sa ating kalapastanganan, sa ating kayabangan. Alam natin, pinarinig sa atin yan. So, pag nilayan natin ang mabuti, no? Sa kabila o sa dami ng biyaya na ibinibigay sa atin ng Diyos, ano bang nangyayari sa atin? Ano bang naidudulot nito? Mas naalala ba natin ang kanyang pagmamahal para tayo tuluyang makapagbago ng ating pong mga ginagawa o mas nagiging mapagmataas tayo? At dapat lang talaga, no? Para bang pag umaharap tayo sa dapat lang talagang binigyan ako. Dapat lang. Sana po mas mapanatili natin ang kababaang loob na bagamat hindi tayo karapat-dapat sa biyayang ibinigay sa atin ng Diyos, pero dahil sa Kanya pong habag at awa, marami tayong biyaya na ibinibigay niya. Amen?
Ipanalangin natin ang lahat ng lalaki at babae upang pakinggan nila si Kristo at tumugon sila sa tawag ng pagbabalik loob at pagbabago. Ang atin pong itutugon, Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang simbahan naway maging instrumento ng pagpapanumbalik ng mga tao sa kawan at maging instrumento ng paghahanda sa kanilang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang mga pinuno ng mga bansa naway magkapit kamay sa pagdadala ng kalayaan at dangal sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Tayo naway mapanibago araw-araw sa pamamagitan ng pananalig sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa higit na mabuting pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang mga pinahina ng pagkakasakit naway mabigyang lakas sa pag-ibig at suporta ng kanilang mga kapamilya at mga mahal sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang mga tapat na yumao naway makamtan ang walang hanggang kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit at ang mga kaluluwa na hiniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Himig mo ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iginalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangan sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinigtis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang
sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis ng kamatayan na amin ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga rin po, Father. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.